Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections 7 araw bago ang 2025 midterm polls. Mula sa testing ng mga automated counting machine at balota hanggang sa paglaban sa maling impormasyon tungkol sa halalan, hands-on na ang COMELEC. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Isang linggo bago muling maghalal ng mga leader ang mga rehistradong botante sa bansa, kumpiyansa ang Commission on Elections na handang-handa na sila sa 2025 national and local elections. Full force na ang preparasyon ng komisyon para sa Mayo 12, lalo pat nasa halos 69 na milyong Pinoy ang inaasahang boboto. So far, on time po tayo lahat sa ating pong mga ginagawa. There is no more doubt that the systems na gagamitin po natin, transmission, fast track yung ating makina at yung ginagamit natin ngayon sa internet voting ay gagana ng maayos sa araw ng eleksyon. Nakatakda na rin ngayong Martes, Mayo 6 ang deployment ng balota ng NCR, ang huling batch ng mga balota ngayong midterm elections. Pagtitiyak pa ng komisyon, nasa maayos na kondisyon ang lahat ng makina at maging mga balota. Kasunod na rin ang matagumpay na pagsisimula ng final testing and sealing noong Biyernes. Pero yung technical po, wala tayong nakitang major issues. Kahit po sa balota, wala po. So nag-perform ng maayos ang lahat ng mga makina doon sa mga lugar kung saan nagkaroon ng testing. Pero sakali mang may makinang magkaproblema sa mismong araw ng halalan, nasa mahigit 16,000 contingency automated counting machines ang nakaantabay para naman sa agarang replacement. Ito'y para hindi ma-delay o maistorbo ang daloy ng botohan. Nagpaalala rin ang komisyon sa mga botante na maging mapagmatsyag at mapanuri laban sa mga maling impormasyong kumakalat online patungkol sa halalan. Gaya na lang ng kumalat na no ID, no vote at paglipat daw ng botohan sa Mayo 10 dahil sa matinding init ng panahon. Agad namang pinabulaanan ng COMELEC ang mga ito. So yan po, kita nyo ang purpose, guluhin, lituhin ang mga kababayan natin at para pababain ang bilang ng mga botanteng boboto sa araw ng eleksyon. Gusto po talagang sirain ang kredibilidad ng COMELEC at ng ating pong sistema at ang ating pong proseso. Saad pa ni Garcia, ngayong papalapit na ng papalapit ang eleksyon, asahang mas darami pa ang mga magpapasimuno ng ganitong aktibidad. Pero handa silang salagin ito. Kaya aniya sa kanilang komisyon lang makinig at sa iba pang lehitimong ahensya sa bansa. Habang nanawagan din ng komisyon sa palasyo na gawing holiday ang May 12 para bigyang daan naman ang pagboto ng mga Pilipino sa kani-kanilang presinto. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.